mga kasama. Kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon. Ito ay nilalagay sa ayuda. Nilalagay sa araw. Nariyan at sa ating linya ang si Attorney Gilbert Andres, Central Law Executive Director and ICC Listed Counsel. Pag-usapan po natin yung kaso po ni dating Pangulong Duterte sa ICC. And magandang hapon, Attorney Gilbert. Si Alex po ito sa DZXL. Magandang hapon, Alex. Magandang hapon, DZXL. Yes, Attorney, kamusta po kayo? Okay naman po. And kahapon po, nagtakda na po ang ICC ng petsa kung kailan po umpisahan o sisimulan po itong ICC trial sa dating Pangulo po. Ano po yung naging proseso po? Bakit napagkasunduan po na yung petsa pong yun? November 30, I think, yung napagkasunduan, Attorney? Opo, ito na rin po kasi yung naging suggestion po ng prosecution. Po. At sa tingin po namin, bilang common legal representative of the victims, reasonable naman po itong panimula, yung November 30. Although yung original proposal po namin bilang abogado ng mga biktima sa ICC ay September first week. Okay. Ngunit okay na rin po yung November 30 para po talagang magsimula po yung trial. Oh, I see. And sa pag-umpisa po ng trial, Attorney, ano po yung inaasahan po natin? Well, inaasahan po natin na magbibigay po ng mga opening statements po. Opo, una yung prosecution. Kami naman po pinag-aaralan po namin kung magbibigay po kami sa araw na yon o sa araw po ng aming pagpapresenta ng ebidensya. Ngunit ang klaro din po sa November 30 Yes po. ay meron pong translation po sa Okay. wikang Filipino po. So that's much better, Attorney, kasi para at least mas maunawaan po ng mga kababayan po natin, especially yung pamilya, relatives at mga survivors po ng EJK, Attorney. Tama po yan. In fact, kami po sa hanay po ng mga lawyers ng biktima, nag-file po kami na Filipino at Cebuano po. Kasi mayroon din po mga Opo. Cebuano speaking po na mga kaanak. Ngunit ang po kahapon ay sa tingin ko po Filipino at sa tingin ko po ay sapat na rin po ito, nakakaintindi naman po tayo lahat ng Filipino. Yes po. And Attorney, mga victims po ba, kumbaga yung relatives and survivors, magti-testify po ba sila? Dadalo din po ba sila sa trial, online po or in person? Ay, yun po ay sige, hindi po sila required na maging testigo, hindi po sila required na pumunta doon. Ang ibig Opo. pong sabihin ng victim participation, parte po sila Okay. ng proseso. Ngunit ang witness o testigo ay ibang usapan pa po yun. Ang talagang mag-iisip po noon at mag-propose po noon ay yung Office of the Prosecutor po. Sila po kasi yung may obligasyon para ipakita po at ibigyan ng ebidensya na makonvict yung akusado. Opo. Kahanay naman po ng mga biktima, aming pong obligasyon na ipakita po yung dago, yung pong suffered harm at victimization po dahil sa war on drugs. Opo. So may possibility po itong mga witnesses na pwedeng ando sila sa trial or pwedeng online po, Magbibigay po ng pinal na listahan ang prosecutor po sa August 31 po. At kami naman po, mayroon kaming hanggang September 28 po dun sa Okay. trial brief naman ng mga biktima. Kaya amin pa po itong pag-aaralan. And dito po ba sa pag-umpisa ng trial, required po ba yung dating Pangulong si PRRD na humarap po sa ICC trial sa first na, yung sa pagsisimula po mismo? Tama po yan. Required po siyang umattend. At Yes. yung attendance po ay physical attendance po. Opo. Kasi doon po babasahin yung mga kumpirmadong sakdal at doon din po hingin ang kanyang plea, whether guilty or not guilty. Kaya required po siyang umattend po doon. At ang mga biktima, talagang inaasahan nila na humarap si Mr. Duterte sa proseso ng hustisya. And kayo po ba ay, ito ay lang naman po, sir, kung meron lang naman po kayong ideya kung ano pong kalagayan ngayon ng dating Pangulo? Ay yan po ay hintayin na lang po natin kasi meron pong gagawing examination sa fitness to stand Yes po. trial. Yung proseso ngayon ay umusad na, kaya hintayin na lang po natin kung ano pong magiging report at magiging decision po ng trial chamber. And
umaasa po ba kayo, syempre tayo umaasa din ano, na magiging maganda po yung daloy po nitong sa trial laban po sa case na Crimes Against Humanity ni FPRRD? Opo, dahil kahapon naman po, in-emphasize po ng trial chamber ang tatlong bagay. Una po, ang trial po ay dapat efficient, dapat mahusay. Yes. Kalawa po, effective, dapat epektibo. At ikatatlo po, fair trial, patas po ang paglilisik. Kaya yun din pong aming susundin bilang victim participants. At hinahangad din namin at inasahan, yun din pong susundin ng defense ng Office of the Prosecutor. And sir, kasi attorney, meron pong binuo kahapon lang ito no ng simbahan at civil society group. Isa pong Truth Commission ang binuo na kumbaga sila po yung magdodokumento doon po sa mga nangyari po sa mga survivors ng EJK and yung mga relatives po nila. Ano po yung reaction nyo po dito sa binuong Truth Commission? Ito po ay nakakabuti din po sa mga biktima dahil hindi naman po maimbestigahan ng ICC yung pong mga diretsang pumatay. Hindi po iniimbestigahan ng ICC ang mga direct perpetrators. Kaya pwede po itong imbestigahan, itong Truth and Reconciliation Commission, at pwede rin pong imbestigahan ng commission pong ito yung pong labas sa saklaw po ng ICC, mga patayan po after March 16, 2019, at mga patayan po before November 1, 2011 po. And sir, bago ko po kayo pakawalan, ano po? And ano po ang ating mensahe para po sa ating mga relatives, survivors at pamilya po ng mga naging biktima po nitong war on drugs? Sa mga naging biktima po ng war on drugs, patuloy po tayong manalangin at umaasa na umuusad na po ang proseso po para sa katotohanan at para sa hustisya at para naman po sa mga biktimang hindi pa po nag-apply na maging victim participant po, bubuksan po ang prosesong ito ng ICC, kaya hintayin lang po natin. Basta po bubuksan ang proseso at makaka-apply po tayo bilang victim participant para po ma-representa kayo namin bilang inyong abogado sa ICC. And with that, Attorney Gilbert Andres, maraming pong salamat sa inyong time sa pagpapaunlak po ninyo sa amin dito sa Pulso ng Metro sa DZXL 558. God bless po. Ingat po kayo, Attorney. Maraming salamat. Yan, maraming salamat din, Attorney Gilbert Andres, Central Law Executive Director and ICC Listed Counsel. Napag-usapan po natin yung kaso po ni dating Pangulong Duterte.